Eto na nga mga cars, para sa mga mahilig sa matatamis, pero meron ng diabetes. Alam natin kung ano nga ba yung tamang diet at lifestyle. Kakasama po natin Chief Dietitian from Lung Center of the Philippines, Ma'am Cheryl Ann Mabolo. Welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Ms. Diane and Prof. Pipi at ating mga ka-RSP. Okay, ma'am, we understand that based on research at sa tala sa ating bansa, panlima ang diabetes sa cause of death na marami nating kababayan. No? Dahil po rito, pwede niyo po ba ipaliwanag sa amin kung ano po ba ang causes ng diabetes? Mga ka-RSP, Ms. Diane and Prof. Pipi, so ang komplikasyon, pagkakaroon ng komplikasyon ng diabetes katulad ng sakit sa puso, sakit sa bato, sila ang kadalasan, sila ang karamihan talaga na nagkakos ng pagkamatay ng isang diabetiko. So, ang diabetiko kasi, ito yung pagtaas ng asukal sa dugo. So, dahil nga hindi sapat ang paggamit ng ating mga insulin, so naiipon lang yung mga glucose natin, ito ay napupunta sa ating dugo. And then, ang mga sanhi nito ay namamana o hereditary, yung labis na timbang o obesity, at the same time po, yung pagkakain na natin ng mga processed foods, mga matatamis, mga mantika, at the same time, wala tayong masyadong aktibo or exercise sa ating pang-araw-araw. Okay. Kapag isang tao ba ay na-diagnose ng diabetes, paano ba naiiba yung kanyang pang-araw-araw na gawain or lifestyle kumpara doon sa walang diabetes? Bali, malaki ang epekto nito, malaki ang pagkakaiba nito dahil yung pang-araw-araw nila nagiging, kailangan nila mag-monitor ng kanilang blood sugar. At the same time, sundin ang tamang oras ng pagkain at pag-inom ng gamot. At the same time, kailangan nilang magpakonsulta sa kanilang mga diabetologist o endocrinologist. At the same time, kailangan nila araw-araw maging aktibo. Ang hirap din palang i-manage, no? Kailangan talagang minomonitor. Inoorasan mo yan? Ganyan Yes, siya? Talaga? ganun talaga siya. Pero may mga kababayan tayong ginagawa nila. Sa una, once na ma-diagnose sila ng diabetes, automatic magda-diet yan. Yeah. Pero ningas kugon. After nun, parang balik ganun. ulit. Parang kain ulit whatsoever. So we want to know, Doc, ano ba dapat, ma'am, ano ba yung mga dapat nating gawin at dapat din iwasan ng mga ma-diabetes sa kanilang lifestyle? Bali, ang mga dapat nating gawin, ating mga person with diabetes po, unang-una is kumain po tayo sa tamang oras, sa tamang dami, at sa tamang uri ng mga masustansyang pagkain. At bilang isang registered nutritionist dietitian, tayo po ay sumunod sa ating mga R&D, lalo na sa kanilang mga payo na pagbibigay ng computed meal plan, at magkaroon po tayo ng araw-araw na ehersisyo. I-try muna 10 minutes hanggang 45 minutes hanggang mabuo ito. Tapos po ang pag-inom ng tubig at the same time ang pagkonsulta natin sa ating mga doktor. Okay. Paano naman yung pagkain ng kanin? Kasi medyo tama ba? Source of sugar din yung kanin to. Hindi, maling perception. Kumbaga iniisip nila na, ay, diabetic ako, bawal na akong kumain ng kanin. Pwede pa rin. So, hindi kailangan ang isang diabetiko na zero rice talaga. Okay. Ang mahalaga po, ito ay kontrolado. Kumbaga, meaning ito ay nasusukat ang dami ng kanin at mas mainam nga ang kainin natin yung mga brown rice, yung mga red rice, dahil mabagal nitong napapataas ang asukal sa dugo at dahil mataas dito sa fiber. Okay, not only on food, pati sa pagpupuyat. Anong epekto ng pagpupuyat sa diabetes? Yeah. Bali, malaki ang epekto ng mga diabetiko na kulang sa tulog dahil mas napapataas nito yung mga stress hormones, which is mahirap kontrolin ang pagtaas ng asukal sa dugo. At pag kulang tayo sa tulog, mas lumalakas ang kain natin ng mga matatamis. Ang hirap din pala. Kailangan talaga healthy lifestyle ka na. Yes. Pag ba tuloy-tuloy yan, possible na, Kapag ikaw ay... Pag pinatuloy mo yung healthy lifestyle. Hindi naman siya mawawala, pero magiging normal yung Magiging sugar mo. normal. Pero tuloy-tuloy yung Kailangan maintenance mo mo lang in terms of gamot. Tinatanong niya ako kasi diabetic ako Oo, eh. ito. Ang Ito lakas talaga na pa si sa kanin. Malakas Oo, sa kanin. pero ito yung mga sugar. Ingit na talaga to si Dayan. Kahapon pa ako dinadaot nito. Hintayin ko pa na 40-50 talaga Pero to. ito, yung mga sugar-free candies, chocolates, pwede ba yun?
Hanggat maaari, hindi ilagi. Okay. Kasi sugar pa rin siya. Kailangan computed ang mga meal plan ng isang mga diabetiko. So yung mga sugar-free, kasama pa rin siya sa meal plan nila. At yun nga, para hindi sila masanay sa matamis. Iniisip natin konti lang asukal, pero matamis pa rin siya. Okay. Ayun. Pero this applies for type 2 and type 1 diabetes? Yes po. Okay. Well, ano ba ang pwedeng gawin ng isang diabetic na talagang, in terms of food, syempre hindi naman lahat na mamanage yan. Yung rice na tinitik kapag umaga, tanghali, gabi, at yung mga ulam na nakalagay doon, klase ng drinks, kayo ma'am, bilang kayo po ay pwede mag-advise ng ganito, anong meal plan nyo po para sa amin? Kumbaga, ang tawag namin sa mga diet ng isang diabetiko is diabetic diet. So, ang tamang meal plan po niyan, individualized approach po kasi ang treat namin sa kanila. Depende po sa actual na timbang nila at kinukumpute po namin at doon din sa sukat ng height nila. So, Okay. iba-iba yung calories nila. Hindi porke diabetic ako, pwede yung sa akin yung meal plan niya. So, depende, individual approach ang ginagawa namin. So, sa bibisita sa kanilang bibisita, nutrition dietitian. i-interview namin, i-assess namin, nutrition Okay. assessment. So, hindi pwede yung nakikita Generic na lang. generic. Okay. Okay. May live ba kayo sa TikTok, ma'am? Wala naman. Other platforms. Baka pwede nung kami mag-online consultation kami sa'yo. Pwede naman po tayo. Ayun, sige. Ang sa amin lang is, meron po kasi kami family namin, yung Tagulo family at yung Zylo. So, yun yung aming Okay, yung social media social accounts. media. Pero yung personal ko as nutrition dietitian, pwede naman po na tumawag po sa lang center lang namin, sa dietary namin, o andun po ang mga registered nutritionist dietitian natin para makinig sa inyo at mapagkonsulta po kayo. Oo. Yung mga soda, bawal-bawal na din yan. Mga Same din soda. po kasi siya eh. So, lalo na yung mga diet coke. So, same din siya. So, hanggat maaari po is limited tayo sa mga sugary. Ayan. Anong diet coke? Hindi pwede? Kasi yun na lang ako, Hindi nagsi-zero na lang ako eh. Kasi ano pa rin siya. Sige, consider magpapa-assess sugar pa rin. na ako kay Doc. Ito talaga si Dayan, pinapalo-palo pa ako nito. FDRCB talaga to si Dayan eh, no? Ikaw kasi, dapat tubig na lang, no? Opo. Tubig na Ayun. lang. Tamang dami ng tubig. Kasi Doc, ginawa, siyempre concern lang din sa akin si Dayan, may BFF. Kaya sabi niya, bili ako ng chia seeds. So, nang bumili ako ng chia seeds, damay mo na rin ako. Kala ko inuutusan nila ako, pero siyempre, para daw mag-benefit ako. Hindi niya alam yung chia seeds na ako, pero dahil chia seeds ako, nag-coke zero na ulit. Ay, Perfect. Bawal malipasan ng gutom, ano? Yes, hindi dapat nag-skip ang isang diabetiko dahil may chance itong mag-hypoglycemia. Ayan. Hypoglycemia Bumagsak naman. ang kanilang asukal sa dugo. Okay. Mag-alarm ka para hindi makalis. Pero na-try ko yan, parang 77 naging sugar ko. Pero normal Parang- pa daw yun eh. Pero parang ko nanghihina. Nanghihina na, nagpapawis na, naiiba first na time yung... yun. Kaya lagi na ako nagpapataas ng sugar. Mali, hindi pwede na. Nako. Well, thank you so Dapat much control. sa mga tips. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong pong kalaman tungkol po rin sa pagmamanage ng ating lifestyle and diet. Ma'am Cheryl Mabola. Thank you. Thank you, ma'am. po.